Umaga ng March 31, 1995, binarel at sugatan ang American singer na si Selena Quintanilla Perez sa Days Inn sa Corpus Christi, Texas. Yung mga tao doon bigla na lang silang nakarinig ng isang malakas na pagputok. Yung pagputok na yon, biglang nakita na lang nila si Selena. Nagsisisigaw, "Isara niyo yung pinto! Isara niyo yung pinto! Papatayin niya ako!" Si Selena punong-puno ng dugo at makikita mo yung sahig na nag-iwan ng mga trail ng dugo. Marami yung mga fans na nagulat dyan sa balita na yan. Lalong-lalo na yung Latino community. Marami sa kanila, naglakbay pa ng libo-libong milya makita lang yung iniidolo nila na pinatay noong araw na yun. Alam nyo ba na nung mismong araw na yan, lahat halos ng mga TV station sa Amerika pinatigil dahil inere nila kung ano yung nangyayari kay Selena nung araw na yun. In the meantime, we have people that are coming by, hundreds and hundreds of people, fans of Selena Quintanilla, better known in the Tejano industry as La Princesa de la Onda Tejana. They're coming by, waiting to see how this is going to turn out. The police chief tells us, assistant police chief tells us that they are going to wait it out. All they want is to get her out safe, and they don't want her to hurt herself or anybody else. That's all we have for now. We will have more for you later tonight. Pero, ito yung nakakagulat sa kwento na to, and kung bakit mas marami yung mga nagagalit, marami yung naiiyak pag naririnig nila itong kwento na to, kasi yung pumatay kay Selena, yung bumaril sa kanya ng walang awa, walang iba kung hindi yung mismong presidente ng sarili niyang fans club. Ang kwento natin ngayong araw ay ang death of a pop star, the gruesome murder of Selena Quintanilla Perez. 911 emergency. We need a police officer. Someone's been shot over here at Navigation, Days Inn. Days Inn? Yes. Okay, what room number? Huh? What room number? She's out here on the parking lot, 158. Okay, who shot her? The lady in 158 shot the lady over here. Okay, is the lady in 158 still there? I don't know. They shot somebody. She's taking off. She's with a vehicle on foot? She's in a vehicle on foot. They don't know. Well, we need to somebody can give us some information so we can get the suspect. I've already got the ambulance and the police over there. They're en route. I need a car. I need a Reds card. What does she look like? Her name? Yes. Yolanda. Yolanda? She's a suspect? Yes, ma'am. What's her last name? Saldiva. S-A-L-D. She's with Selena Incorporated, the lady from the singer. Okay, but where did she go? Do you know she ran out? Which way she ran and what is she wearing? Yeah, we've already got the police and the ambulance en route over there, but if somebody can give me some information, we can catch her. She can't tell me nothing. The lady that shot's laying here on the floor. Okay, where did she get shot at? What part of her body? Part of the body that she... the police are on the phone. Yeah. What part of the body did she get shot at? In her back. In the back. Yeah. Okay, if y'all come across any information about the suspect, you call me right back, okay? Yes. All right, bye-bye. Mahaba-haba yung ating episode ngayong araw. Hinanda ko talaga to kasi ang daming detalye at lahat ay importante sa kwento na to. Kaya andaan nyo yung mga pagkain ninyo ha, yung mga mainit na inumin ninyo. Binigyan ko ng puso no, at matinding research yung kwento natin ngayong araw. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 GCash giveaway. Pinopost po natin yung winner natin every first upload of the month. Kaya mag-like, subscribe at notification bell kayo. Tapos, sagutin nyo po yung question of the day natin sa dulo ng video na to. At request ko lang po, pwede po kayong mag-follow sa aking Instagram. Doon po ako nang hihingi ng mga requests ninyo na mga stories na tatalakayin natin sa mga susunod na araw. Puntahan na natin ang pagkamatay ni Selena. Ganda tong kwento na to. Alam nyo ba, nung patayin si Selena, ito yung naging reaksyon ng buong mundo. Kung makikita nyo talagang lahat nagpupunta kung saan siya namatay para mag-alay ng mga bulaklak. Kung makikita mo yung mga videos, talaga yung mga fans niya nag-iiyakan. Matindi talaga yung epekto niya doon sa mga buhay na natouch niya. Just imagine ha, sa ngayon kunyari, if biglang pinatay si Taylor Swift, ganun yung level niya. Biglang pinatay si Lady Gaga. Yung pagkamatay na to,
marami nagsasabi na yung reaksyon ng buong bansa at saka mundo kalebel ng pagkamatay nila John Lennon, Kurt Cobain, John F. Kennedy. Mabibigat na pangalan yan ha. Ganon yung reaksyon ng mga tao. Bago natin umpisahan yung patayan, kung ano man yung nangyari, i-explain ko muna sa inyo kung gaano kalaki si Selena. At the time, sobrang sikat talaga siya. Dahil Latina siya, nung panahon kasi na to talagang wala pa yung mga representation. No? First time pa lang nakikita ng mga minorities yung mga tao na makaka-relate sila. At yun si Selena. I mean, tayo man, di ba, kung merong Pinoy na pop stars, talagang susuportahan natin just because Pilipino sila. Ganon yung Latino community sa kanya. Nung panahon na pagkapatay ni Selena, Tejano music yung pinaka-popular na subgenre ng Latin music sa Amerika. Sa US siya yung binansagan na Queen of Tejano music. Puro Espanyol yung kanta niya sa totoo lang. Pero nag-release siya ng Dreaming of You. Naku, alam ko na alam ng mga nanonood sa atin to. 'Cause I'm dreaming of you tonight, here in my room, you and me. Which is pagka-release, number 1 agad sa US Billboard. Nalala ko, no, may ano pa kami nito, anong tawag doon? May tape pa kami, tapos yung pinsan ko lagi pinatutugtog to. Late at night when all the world is sleeping. Ganon, talagang miski ako, pinakikinggan ko din siya palagi. So, ito na. Para mas maintindihan natin ng maayos yung kwentong to, hindi kasi ako pwedeng sumugod lang dun sa araw ng patayan. Kasi importante yung relasyon nila, kung bakit nangyari yung araw na yon. Una, kikilalanin muna natin kung sino si Selena. At pangalawa, kung sino ba si Yolanda Saldivar. Yun yung presidente ng fan club ni Selena. Crucial sa kwento yung relasyon nila at lahat ng pinagdaanan nila prior sa araw ng barilan. Ang babae nakikita nyo sa inyong mga screen ay walang iba kundi ang napakaganda at napaka-talented na si Selena Quintanilla Perez. Pinanganak siya April 16, 1971 sa Lake Jackson, Texas. Ang tatay niya ay si Abraham Quintanilla. Malaki yung papel ng tatay niya sa kwento na to, kaya tignan niyo yung mukha niya. Dati ring musikero ang tatay niya. Yung nanay niya naman, si Marcela Ofelia Quintanilla. Isang araw, ang ganda ng kwento nilang pamilya, sa totoo lang, narinig ng tatay niya si Selena kumakanta. Napaisip yung tatay niya, hala, grabe yung talent ng anak ko. Ang ganda ng timing at ang ganda ng pitch. Kung ikaw yung tatay at alam mo na musika yung regalo ng pamilya nyo, aba syempre, susunggaban mo. Lalo na nakita mo may talento yung anak mo, di ba? Nakita to ng tatay niya na isang paraan para ipagpatuloy yung pagmamahal sa musika. Nag-retire sa music, di ba? Dahil dyan, bumuo ng banda yung pamilya niya ng Selena y los Dinos. Si A.B. Quintanilla III yung nagbe-bass, si Suzette Quintanilla yung nasa drums, at syempre si Selena, dahil napakaganda ng boses niya, siya yung lead singer. Maganda rin kasi yung presensya ni Selena. Hindi lang siya bastang kumakanta. Nandun yung, alam mong madadala ka sa pagkanta. May emosyon. 1981, merong Texas oil bust na nangyari. Ito yung may kinalaman dun sa langis, no? Di na natin aanuhin yan. Pero nahirapan po yung ekonomiya dahil dyan sa mga langis-langis na yan. At dahil doon, nalugi yung business ng pamilya nila na Mexican restaurant. Dahil dyan, napilitan silang lumipat sa Corpus Christi, Texas. Naging dahilan din to para yung Selena y los Dinos mag-start na mag-record ng kanta professionally. Tumutulong din kasi yung banda nila since nalugi nga sila, di ba? Tumutulong na rin para sa mga gastusin ng pamilya. At ayun na nga, nung paglipat nila, dahil professional na sila, nagkaroon na sila ng unang self-titled album na Selena y los Dinos. Yung tatay ni Selena na challenge. Sobrang sikat kasi talaga yung Tejano music na tinatawag. Sabi niya, yung Tejano music male-dominated. Ilalaban ko yung anak ko dito, isang babae. Alam nyo ha, ganon-ganon na lang din dahil na rin sa ganda at talento at karisma ni Selena, tumanggap siya ng Tejano Music Award for Female Vocalist of the Year noong 1987. Dito, dahil sumikat siya lalo nung nangyari yan, nakuha niya yung first major record deal niya sa Capitol EMI Latin. Importante tong kwento na to ha.
Sinasabi ko sa inyo, may kinalaman to sa mga susunod na mangyayari. Ang pangalawang kwento na ibibigay ko sa inyo ngayon ay ang kabilang side ng coin. Sabi nga nila, na si Yolanda. Sumikat si Selena. Ang dami nang nakakarinig sa musika niya. Merong isang nakarinig sa kanta niya, si Yolanda Saldivar. Sa una sabi niya, ang pangit naman ito. Di ko gusto to. Hater siya. Di ba sabi ko sa inyo, ang daming awards ni Selena? Yung mga idol pala nitong si Yolanda, yung mga tinalo sa awards nitong si Selena, kaya hater siya. Pero syempre, habang nakikinig siya, di ba gano'n naman nag-uumpisa, ayaw natin, tas unti-unti, hala, ang galing pala talaga. 1991, pumunta si Yolanda, pati yung pamangkin niya, sa concert ni Selena sa San Antonio. Ito yung concert na yon. Doon din, agad-agad, naging hardcore fan itong si Yolanda. Ayon sa kanya, gaya na rin ang sabi ko sa inyo kanina, nagustuhan niya yung stage presence nitong si Selena. Nadadala siya. Tuwing kumakanta si Selena, napapaindak siya. May paborito siyang kanta ni Selena, which is yung Baila Esta Cumbia. Ibig sabihin niya, yung translation niya, napapasayaw ako or napapaindak ako. Yun yung paborito ni Yolanda. Okay, so fan na siya. Noong araw na yun, alam mo, nalungkot pa daw siya kasi, wala siyang mabiling souvenir para maalala yung araw na yun. Bilang fan kasi importante yung experiences na na-associate natin sa mga idol natin kasi nababago talaga nila yung buhay natin. Yun yung totoo, di ba? Miski ako gumagastos din ako pag-fan ako ng isang bagay. Napaisip niya, ano ba yan? Wala naman ako na dito. Magtayo kaya ako ng fan club dito sa San Antonio para mas sumikat pa itong si Selena. Nag-message daw ng marami itong si Yolanda sa tatay ni Selena na si Abraham. I think mga 15 messages. Kinukulit niya. Magtatayo po ako ng fan club dito. Kaya na to tatay. Okay, sige, ang kulit-kulit mo. Sige na nga. Magtatayo na tayo ng fan club dito. So, June 1991, si Yolanda naging official na founder at presidente ng Selena Fan Club. Nakakatuwa yung kwento nila, sa totoo lang eh. So bilang presidente, meron din siyang trabaho, di ba? Dito mag-i-start yung problema. Siya yung responsable sa pangongolekta ng mga membership benefits. Yun, parang mag-subscribe ka kay Selena, tapos may kapalit yun ng mga merch, mga memorabilia, mga ganun mga bagay ba? Hindi ko na po alam kung ano yung mga kapalit na yan. Pero meron. Parang ganon. Sa atin din ngayon, di ba, may mga subscriptions tayo, tapos may natatanggap tayo. Yung mga nakolekta na yan, ang sabi nila, diretso sa mga charities, hindi kita ni Selena. June, nag-start yan. Pero 6 months hindi niya nakita si Selena. December 1991, alam mo, sobrang saya niya kasi finally, nakita niya na yung idol niya. At grabe, tuwang-tuwa talaga siya. And then it happened. Mula noon, nag-umpisa yung mga usapan nila, naging close friends sila, at nakuha ni Yolanda yung tiwala ng pamilya Quintanilla at siya na yung pinagkakatiwalaan sa mga bagay-bagay. Sinasabi rin nun na mag-best friends sila. After this, naging mag-best friends sila ni Selena. Ganon yung ganon yung relasyon nila. 1994, 8,000 na mga fans na raw yung na-sign up ni Yolanda dyan sa membership na yan. Ayon pa sa isang reporter, siya raw yung pinaka-efficient na naging assistant nitong si Selena. Talagang lahat daw, sabi ng reporter na yan. Alam mo, lahat yan gagawin niya para kay Selena. Pag pinatalon niyo yan, tatalon yan ng 3 beses para mapasaya lang yung idol niya. Stay-at-home nurse itong si Yolanda. Nag-quit siya para maging full-time president ng fan club. Kahit mas maliit lang yung kinikita niya. So talagang nag-merge na yung buhay nilang dalawa, no? Napasok na bilang isang pamilya din sa pamilya Quintanilla itong si Yolanda. 1994, nagkaroon ng Selena Boutiques. 2 yan. At dahil sa tiwala ng pamilya kay Yolanda, naisip ng tatay na si Abraham, si Yolanda, parang pamilya naman na natin yan eh. Sana lang kaya patakbuhin natin ang business. Total, ang daming ginagawa ni Selena para wala na ring iisipin. Pinag-usapan ng pamilya, naisip nila, sige, tama, parang ang gandang-gandang idea nito. So, go sila. Lumipat na siya ng tirahan para mapalapit kina Selena dahil inabandon niya na rin yung dati niyang trabaho. Diba? Idol mo yun. Masaya kang magtrabaho para sa kanya. Dito siya nag-umpisa bigyan ng kapangyarihan para magsulat ng mga cheque. Nagkaroon din siya ng access sa mga bank accounts dahil siya na yung nagmamanage ng business talaga eh. Associated yung mga bank accounts na yon sa boutique. At pangalawa,
doon pa rin sa fan club na yung membership. Trabaho niya pa rin yon. Presidente pa rin siya kahit may official na trabaho na siya para sa mga Quintanilla. Binigyan din siya ng American Express card. Doon siya bumibili ng mga kung ano mga pangangailangan para sa business. Pero doon din nag-umpisa yung problema talaga. Siguro, nalulong siya sa mga libre, naengganyo siya sa mga pera. Hindi ko masasabi sa inyo. Ang sabi nila, sobrang bait daw ni Yolanda pag nandyan si Selena. Ayan na nag-umpisa na yung mga chismis na ganyan. Pag nawawala daw si Selena doon sa boutique, nagiging demonyo siya sa mga staff. Yan na officially, no? Nag-i-start talaga yung problema. Kasi parang nakikita na talaga, no, yung totoong kulay ni Yolanda. Yung mga staff, napansin nila na kung ano-ano yung ginagastos ni Yolanda, kung ano-ano yung mga bilibin nila wala nang kinalaman sa business. May mga time na nagsusumbong sila kay Selena. Sinasabi nila, baka pwede nyo pong suriin itong si Yolanda kasi parang hindi na po tama yung mga ginagastos niya. Ang daming naging kaaway nitong si Yolanda dahil dyan sa mga sinasabi ng mga staff. Actually, January 1995, may pinsan si Selena na si Debra Ramirez. Nagtrabaho siya para kay Selena. Alam nyo ba ha? After 1 week lang, nag-quit agad. Kasi tinatry niya daw na yung mga sales. Ayaw daw ibigay sa kanya yung mga reports ng mga sales. Hindi mabigay ng staff. Nalaman niya, tatanong-tanong siya, Yolanda, bakit may mga kulang na resibo? Sinabihan lang siya ni Yolanda, alam mo ikaw, huwag kang masyadong pakialamera. Mind your own business. Ika nga nila, di ba? Meron pang isang fashion designer to si Selena na naka-clash din nitong si Yolanda. Martin Gomez yung pangalan. Sabi ni Martin, may mga claims siya na hindi raw siya binabayaran ng tama nitong si Yolanda. Minsan daw, may mga sinisira pa ng mga damit para lang hindi siya bayaran. May mga ganun siyang claims. Talagang every time na nagkikita sila, nagsasabong sila. To the point na itong si Selena, napundi na. Alam nyo, ako na lang magde-design ng damit ko para hindi kayo mag-away. Makikita rin kasi natin, no, na iniisang tabi lang din ni Selena yung mga sinasabi. Hindi totoo na may kinukuhang ganyan yung si Yolanda. Si Yolanda yung pipiliin ko, best friend kasi talaga niya. And I think medyo namamanipula. Tama ba yung word ko, no? Namamanipula na rin ni Yolanda etong si Selena. So dahil nakikita na natin yung ganyang mga bagay, mag-uumpisa na yung falling out, ika nga, ng kanilang relasyon. Dito mag-uumpisang magbago yung relasyon ng dalawa. September 1994, meron kasing nakilala si Selena na si Ricardo Martinez. Isa siyang doktor mula sa Monterrey. Ang sabi nila, fan lang din daw. Fan lang siya at nakilala lang din nila. Pero kinausap niya si Selena. Sabi niya, may mga contact kami sa Mexico. Baka makatulong sa business mo. At nakatulong naman kay Selena. Ngayon, etong si Martinez, dahil din sa dami nang naitutulong niya kay Selena, naging official na business advisor siya ni Selena. Ngayon, kung ikaw yung best friend, no, tapos makikita mo na parang, teka, bakit hindi na nagde-depend sa akin yung best friend ko? Bakit yung Martinez na yan yung lagi niya ng kausap? Nag-uumpisa na mapraning itong si Yolanda, magselos, maggalit. Nababanggit niya pa, no, na lagi daw pinadadala ng bulaklak itong si Selena. Kasi fan siya, di ba? Nagpapakita ka ng gratitude mo, ng pagmamahal mo dun sa idol mo. Ngayon, nag-umpisa sa magsabi kay Selena, alam mo, may masamang balak sa'yo yan. Baka-type ka niyan. At the time din kasi, may asawa na rin itong si Selena. Susulutin ka niyan. May mga ganon sabi na si Yolanda. Sinisiraan niya na etong si Martinez. No, dahil galit na galit talaga siya. Eto na. Kumbaga, magi-snowball na yung mga problema from here on in. January 1995, babalik tayo kay Abraham. Yung tatay ni Selena, sabi ko sa inyo, malaki yung papel niya dito eh. Siya kasi talaga yung nakakakita ng mga parang pagkakamali dito kay Yolanda. Siya yung nakatunog. Siya yung walang tiwala talaga ayon sa mga interview. Although siya yung nagsabi na pagkatiwalaan si Yolanda, siya yung una nakatunog na, nako, parang may mali ah. So, yung araw noong January 1995, lagi sila nakakatanggap ng call. Si Abraham yung sumasagot. Mga fans, galit na galit sila. Hello, bakit po yung ganito? Nagbabayad kami ng mga fees para dun sa fan club. Tuloy-tuloy pa rin kasi yung membership na yun. Wala po kami natatanggap ng mga memorabilia at saka mga merch. Sabi ni Abraham, sige, sisilipin ko po ito. Nagtataka siya. Bakit ganun?
bakit hindi nila natatanggap? At hindi lang to isa ha, marami. At the same time, babalikan natin yung dalawang boutique nitong si Selena, yung mga staff. Napapansin na nila na maraming bills na hindi bayan. Siguro mga kuryente, tubig, mga kagamitan. Tinatanong nila si Yolanda, wala siyang ma-provide na rason o palusot. So, etong pamilya, sila Abraham, pinaimbestigahan nila kung ano nangyayari. Nalaman nila na nag-e-embezzle na pala itong si Yolanda. Yung embezzle yung papasok na po ng kung saan mga pera, hindi na alam kung saan nangyayari. $60,000! Ang laki! Gamit yung mga cheque na hinayaan siyang gamitin. Pati yung mga pera galing dun sa fan club. Kinonfront nila si Yolanda. Reynahan na rin kasi siya. Tinanong ni Abraham, ano nangyari sa mga pera? Nung kinonfront daw siya ng tatay, tinitigan lang. Parang walang tinatanong. Ganyan. Tinanong din siya, bakit yung mga merch, yung mga memorabilia, yung mga merch doon sa fan club, wala silang natatanggap. Sabi ni Yolanda, gusto lang makalibre ng mga yun, hindi totoo yun. Yung mga tumatawag sa'yo, hindi yun. Wala talagang binayad yung mga yun. So, okay, sige. Pinakikinggan nila si Yolanda. Sige, payaan natin yung palusot mo. Ayan na, nalalaman na nila, no? Na iba't ibang pangalan pala yung mga ginagamit ni Yolanda para maglipat-lipat ng mga pera. Pati yung mga fans daw, meron pa ako nakitang isa, no? May fans siya na nagsasend yan ng $3,000. Grabe! Siguro nagpe-pretensyon na siya si Selena. Mga ganun mga bagay pa. Bakit mo pagsasendin ng $3,000 yung fans mo, di ba? Eto na. Sabi ni Abraham, no, na meron daw, sa tingin niya, 4 na attempts para patayin si Selena. 4. Pupuntahan natin yung 4 na yan. At this point kasi, nalaramdaman niya na, no, na hindi talaga dapat pagkatiwalaan to at dapat ilayo to kay Selena at all costs. March 10, 1995. Okay? Wala nang tiwala yung pamilya namin sa'yo. Tinanggal na yung pangalan ni Yolanda dun sa mga bank accounts, sa butika, at bilang presidente ng fan club. Masakit yun. Masakit yun kasi, aminin na natin, mahal din naman kasi talaga ni Yolanda si Selena. Hindi ko po alam no kung saan niya ginagastos yung mga pera niya. Tinatry kong hanapin, wala. May pinagkagagastosan ba siya? Nagbubuhay mayaman lang ba siya? Yan yung hindi ko mahanap. Kinabukasan, grabe talaga. And medyo nakakatakot din tong part na to kasi siguro galit na galit itong si Yolanda. Pumunta siya sa lugar na tinatawag na a place to shoot. Grabe, no? Readily available. Nakakatakot. Readily available yung mga baril. Kumuha siya ng isang Taurus Model 85 snub nose, .28 caliber revolver, at saka .38 caliber hollow point bullets. Hinanap ko kung anong meron dyan. Yung yung bala na yan pala, mas nakamamatay at mas deadly at mas malakas, no? So kung sino man yung babarilin niya, patay malala. Walang chance! Sabi daw ni Yolanda sa clerk, siguro dahil in-house nurse siya. May mga nagtatangka daw sa buhay niya at kailangan niya yun para sa protection dun sa buhay niya bilang isang nurse. Binili naman nila. Itong unang attempt kinokontak ni Yolanda si Selena para sa isang meeting. Ang nakakatakot dito, sa parking lot siya. Ay, wag sa ganyan. Sinasabi ni Selena, dito tayo. Ay, wag sa ganyan. Dito tayo sa parking lot. Nauuto niya sa totoo lang si Selena. Nung point na yun, nag-agree si Selena na makipagkita sa kanya at sinabihan pa siya na alam mo, pwede ka maging in charge pa sa business. Magkausap sila doon sa parking lot. Pwede ka pa maging in charge sa business natin sa Mexico. Pinakita pa raw ni Yolanda yung baril niya kay Selena. Natakot si Selena. Patapon mo na yan. Tinapon niya naman, no? Grabe yung part na pag nagtitiwala ka talaga sa tao, pinakikinggan mo lahat. Mauuto ka. Pasensya na sa term, pero mauuto ka talaga kasi mahal mo sila eh. Tinatanggal mo yung mga doubts mo sa kanila. Hindi mo talaga pag-iisipan ng masama. Alam mo, si Selena, pinoprotektahan pa daw sa tatay niya. Ito yung si Yolanda, hindi po masama yan. Best friend ko yan. Hindi niya kayang gawin sa akin yung mga ganyang bagay-bagay. Pero sinasabihan na rin siya ng tatay niya, alam mo, wala akong tiwala dyan. Hindi ka dapat umaasa dyan or hindi mo na dapat kinakausap yan. Sinasabihan na siyang ganon. So, sinoli niya yung baril and March 26, nagnaka ulit sa mga bank statements itong Yolanda kay Selena. Kinumpronta niya ulit. Ito raw yung second attempt na sinasabi. Buti na lang maraming tao. Kumbaga maraming witness. Kaya hindi natuloy yung second attempt na yan. Ayon lang yan kay Abraham, ha. Ito na yung pangatlong attempt. Ang dami! Umiiyak daw si Yolanda. Sinabi niya kasing gahasa siya.
Ang sabi nila, no, hindi naman daw to totoo, pero kumbaga parang minamanipulate. May mga taong ganito di ba? Nagpapaawa para siguro mapapunta dahil ayaw na nila makipag-usap dyan kay Yolanda Tinawagan rin ni Yolanda, hindi lang si Abraham, kundi si Selena para sabihin na, oo nga, naghahasa ako. Nag-agree si Selena. Maawa ka makokontrol ka, mahal mo yung tao. Nakipagkita siya sa motel room. Pero hindi siya napatay. Although sabi ni Abraham na naghihinala na siya. Sinama kasi ni Selena yung asawa niya. Pero hindi sinama sa loob. Alam ni Yolanda na kasama yung asawa. Pero private lang sila nag-usap. At this point, hinihingi na ni Selena yung mga papeles din. Patunayan mo sa akin na wala kang ginagawang masama. Patunayan mo sa akin na dapat akong magtiwala sa'yo. Kasi mahal kita. Kasi best friend kita. Etong next part yung murder ni Selena. Dito yung... Ayoko siyang sisihin kasi hindi naman talaga siya yung mali dito. Pero pagkakamali niya kasi, nag-agree siya na makipagkita kinabukasan ng silang dalawa lang. Mahal niya talaga si Yolanda kasi. Pero nakakatunog na yung pamilya na gustong masolo talaga. Makikita mo paulit-ulit, di ba? Ang daming pagmamanipulate para makasama ng solo etong si Selena. Kinabukasan, hindi nagpaalam si Selena na nakipagkita siya kay Yolanda. March 30, 1995, kunento ni Yolanda yung nangyari daw sa kanya. Ito yung panggagahasa na ginawa sa akin. Ito na, sabi ni Selena, malalaman na natin kung totoo ba yung pinagsasabi nito o hindi. Ang sabi ng doktor, ito po yung nangyari sa kanya. Parang may depression po si Yolanda. Hindi rin po siya dinudugo, kagaya nung sinasabi niya sa inyo. Nagalit. Nagalit itong si Selena. Naging dahilan para mas diinan niya itong si Yolanda na, alam mo, ayoko na makinig sa'yo, ipakita mo na lang sa akin yung mga papeles. Bumalik sila sa motel room at dito nag-umpisa yung mga tao na makarinig ng mga sigawan. Sigawan na sila, ipakita mo na, hindi. Wala kang pakialam sa akin. Sinabi ko na sa'yo, ginahasa ko, tinatanong mo pa akong ganyan-ganyan. So, etong si Selena, medyo, actually very dramatic yung experience, no? Kasi hinahanap niya nasan yung papeles. Nung tinitingnan niya yung mga bag, napasilip siya dun sa ilalim ng kama ni Yolanda. Nandun yung mga papeles at nakita niya na may barel. Natakot siya. Binunot na ni Yolanda yung barel. Takbo si Selena natakot siya. Nabaril siya. Bang! Ang lakas. Nagulat yung mga tao doon sa motel. Dito siya sa braso, natamaan. Pero sabi ko nga sa inyo, malakas yung bala. So nagkadurog-durog na rin yung mga buto niya dyan. Nagkalat-kalat na rin yung mga dugo niya. Kumbaga parang irreversible na yung nangyari sa kanya Unang shot pa lang yun duguan si Selena. Takbo siya sa lobby. Nagsisigaw siya, tulungan niyo ako. At makikita mo raw yung trail ng dugo, no? Papunta dun sa lobby. Ayan na, nakikita na rin siya ng mga staff. Hinahabol daw siya ni Yolanda. Tinawag pa siya na bitch, narinig ng mga tao. Alam nyo, sabi dun ng mga witness, bumalik daw si Yolanda na parang walang nangyari dun sa kwarto. 11:49 a.m., tumawag na raw ng emergency service yung general manager ng hotel. So, kinausap nila si Selena, naririnig nila, ilak niyo yung pinto kasi babarilin niya ulit ako. Nagpapanik na talaga siya. Habang yung dugo niya umaagos na talaga ng pagkalalalala. Yung staff, ginawa yung best nila para isugod siya sa ospital, gamutin agad siya. Ang tindi na raw ng mga dugo. The lobby right now? Yes, ma'am. She just passed out. Okay. I already have to call in. I think you need to send a police unit too. It'll go off for me. Okay. Hanggang sa alam yung parang napipikit-pikit na siya. Humihina na yung mga sigaw niya. Humihina na yung mga moan niya. Ang huling sinabi daw ni Selena, Yolanda, 158, which is yung room kung nasaan si Yolanda. So, sinugod siya ng mga staff sa ospital. 12 p.m., nakarating sila dun sa ospital, pero grabe na yung blood loss niya. And at this point, nawawala na daw yung mga vital signs niya. Dineklara na daw siya na brain dead pagkadating dun sa ospital. Dinala siya sa trauma room. Tinatry pa rin nila na maisalba itong si Selena May heartbeat pa daw kasi. Nagba-blood transfusion sila. Pero parang wala na rin magawa kasi yung internal bleeding dire-diretso talaga. Miski yung mga doktor napapaisip sila na parang shit, wala na talagang chance. So nang hina si Selena. March 31, 1995. 1:05 p.m. Age 23. 16 days bago ang kanyang 24th birthday. Si Selena patay na sa blood loss at cardiac arrest. At this point, isa lang ang gustong malaman ng mga tao.
nasan yan si Yolanda. At this point, alam na rin ng mga tao, alam na ng media kung ano yung nangyayari. At pinanonood na sila sa telebisyon. Agad-agad umingay yung sa media yung balita. Inere lahat sa mga TV, sabi ko sa inyo, di ba? Kasi talagang tinutukan talaga ng lahat ng mga tao. Ang tanong ngayon, nasa na si Yolanda? Pupuntahan natin yung point of view ni Yolanda. Pagkatapos yung barilan, parang wala lang daw na sumakay sa pick-up truck si Yolanda. Umalis dun sa hotel. Merong isang employee na nakakita sa kanya, nakapalupot daw ng towel. Ayon sa mga investigasyon, papunta raw si Yolanda kay Abraham at balak niyang patayin itong tatay. Yun yung kaaway niya eh. Diba? Alam nila kasi na hinihintay nila si Selena. So yun yung pupuntahan niya. However, dahil nga umingay na sa media, aware na yung mga tao, nakita siya ng pulis, pinaghaharang daw siya. Mga pulis kung saan-saan, dinaray niya umexit. Alam nyo ha, nagkaroon pa ng SWAT team, parang tumagal pa. Hindi siya na sumuko, tumagal ng 9 hours. Yung mga tao nagpupuntahan talaga. Yung mga fans, pumunta para makiusyoso, di ba? Gusto nilang mahuli. Yung pumatay sa idol nila. Tinututukan pa raw yung sarili nitong si Yolanda. Sige, babariling ko yung sarili ko. Sige kayo. Alam nyo, hindi na rin alam nitong si Yolanda kung ano yung gagawin niya. Saka pupunta. Nanonood na lahat ng tao sa'yo, di ba? Nag-aabang sila kung ano yung mangyayari. Nung sumuko na si Yolanda, siguro napagod na rin siya. At may mga nakikipag-usap din kasi sa kanya doon para pakalmahin siya. Nag-umpisa na mag-iyakan yung mga tao. Finally, tapos na. Nag-umpisa na magbigay ng pakikiramay yung buong mundo, especially yung Latino community dahil siya yung representation nila eh. 'Di ba? Yung mga mabibigat na artista kagaya ni Julio Iglesias, Gloria Estefan, Madonna, ang bibigat 'di ba? Nagbigay ng pakikiramay nila dahil sa lakas ng impact ni Selena sa buhay ng mga tao, gumawa pa ng pelikula para sa kanya na pinagbidahan ni J-Lo. Alam nyo, ito yung nagpasikat ng malala kay J-Lo. Talagang, miski ako pinanood ko to eh. Ine-ere to palagi sa palagi. Pero pag, alam niyo yung mga Sunday shows ng GMA tsaka ABS-CBN, yung mga Sunday's Best, mga ganyan, doon yun lagi. Siguro, a few times ko nang napanood habang gumagawa ng assignment dahil Monday kinabukasan. Ito ngayon yung tanong, di ba? Ano kaya yung nangyari kay Yolanda? Alam nyo, dito, naawa pa rin ako kahit mali talaga yung ginawa niya kasi si Yolanda, nung pinapalibutan daw siya ng mga nag-iimbestiga at saka ng mga nanghuhuli sa kanya, iyak daw siya. Sabi niya na lang na, hindi ako makapaniwala na pinatay ko yung best friend ko. Mahal niya talaga kasi si Selena. Hindi ko alam kung nasilaw lang po ba siya sa pera or baka hindi ko alam kung saan niya ginagastos kasi talaga yung pera niya. May tinutulungan ba siya? May importante ba siya pinagkakagastosan? Hindi ko po alam. Kaya ganun na lang din kahit sa dami ng red flags na pinapakita niya kay Selena, pinagtatanggol siya. Kasi best friends talaga sila. Ngayon, no, kahit nakakaawa siya, yung mga fans, lagi nandun eh. Lagi nandun kung nasan man tong si Yolanda at nagcha-chant sila na dapat death penalty ang ibigay dyan. Hindi biro yung ginawa mo. Diba? Yun yung sinisigaw nila. Actually, medyo disappointed sila kasi noong October 23, 1995, nakatanggap siya ng maximum sentence of life imprisonment. Gusto nila death penalty with no eligibility of parole for 30 years. So, sure na sure, 30 years, mabubulok siya sa kulungan. Mamaya may sasabihin ako sa inyo. Alam nyo, nung sinesearch ko, ano na kaya nangyari sa kanya? May mga documentaries akong nakikita kung saan ine-ere niya yung side niya. May mga sinasabi siya na mali daw yung mga sinasabi sa TV. Hindi daw yun yung totoong nangyari. May nakita pa ako na aksidente lang daw yung pagkakabarel. Hindi daw talaga tinutok yung barel kay Selena. Pero ang daming witness nung araw na yun, no? Nakikita po siya. So, nagsisinungaling lang talaga. Proven talagang nagsisinungaling lang itong si Yolanda. Sabi ko nga sa inyo, 30 years bago siya pwedeng magkaroon ng eligibility for parole. Yung 30 years na yun, next year yun. March 30, 2025. Siguro yung mga tao naghahanda din at actually curious din ako, ano kayang mangyayari dito? Mabibigyan kaya siya ng parole? Ano kaya magiging reaction ng mga tao? Especially yung Latino community, magagalit kaya siya? Alam nyo ha, ayon dyan sa mga documentaries na yan,
yung mga prisoners daw sa loob, siguro mga Latinos din, talagang pinagbabantaan daw yung buhay niya. Talagang masama daw yung ugali sa kanya. Kasi mahal din nila si Selena. At hindi naman kasi, ganun yun, di ba, pag nasa kulungan, tapos alam nila na matindi yung ginawa mo, pag-iinitan ka talaga yun. Sa ngayon, nasa Patrick O'Daniel unit siya sa Gatesville, Texas. Naghihintay nung March 30 na sinasabi ko sa inyo. Tignan natin kung anong mangyayari after niyan. Grabe! Hindi pa rin tapos talaga. Even after 30 years, hindi pa rin tapos yung kwento. Napapaisip na lang ako. Kasi sa totoo lang nakakaiyak siya. At mapapareflect ka na lang din sa sarili mo. Kasi sabi nga nila, no, na yung mga tao na kaya lang traidorin ka, yung mga tao na kaya lang saktan ka, yung mga tao lang na binigyan mo ng pagmamahal at pinagbigyan mo ng tiwala. Matatraidor ka ba ng tao hindi mo pinagkatiwalaan? Hindi naman, di ba? Siguro mapapareflect lang din ako sa fact kasi sa atin ngayon, binabash yung mga kagaya ng mga bini, ganyan. Dahil may mga calls na para dumistansya yung mga fans, para sa security nila, para sa mga private moments nila. It's something that I support myself 100%. Si Christina Grimmie, di ba? Binaril din siya ng fan niya. And kung mahal talaga natin yung mga idols natin, gusto natin yung best para sa kanila. Hindi natin sila makikita na parang masungit just because may distansya sila. Diba? Yung simple pagbibigay lang ng pagkain hindi mo dapat pagkatiwalaan. Malay mo kasi may lason, diba? Ang daming behaviors ngayon na binabash pa yung mga ganitong ginagawa for security ng mga idols or mga pop stars, which I think is wrong. I really think na dapat may distance ang mga idols sa mga fans nila. May tamang time para sa interaction, pero ang pribadong oras, pribado. Para din sa kapakanan nila. So, ayun lang. Napakagrabe. Ito ngayon yung tanong ko sa inyo ngayong araw. Ma-o-offend ba kayo kung required na may distansya sa inyo yung mga idols ninyo? Gusto kong marinig yung actual thoughts ninyo. Ma-o-offend ba kayo? O sinusuportahan nyo ba? I-comment nyo sa ilalim. Promote ko lang din po yung aking Instagram at Claro the Third. Diyan po ako nanghihingi ng mga suggestions para sa mga content natin. At dyan din po kayo pwedeng magtag sa akin. Napapasaya po ako pag nakikita ko na nanonood kayo ng content nyo, ini-story nyo. Ini-story ko din po yan. Anyways, sana nag-enjoy kayo ngayong araw at nabusog kayo kung ano man yung kinakain ninyo. So yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang ating kwento.